Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po'y nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Agusan del Norte, sa Puerto Princesa, Palawan, sa Sumagi, Bansud, Church, Mindoro, sa Urdaneta City, Pangasinan, sa Mandaue City, Cebu, at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat, sa Dubai, UAE, sa Prince George, BC, Canada, sa Lindale Church, Melbourne, Australia. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti Pastor Jules, Pastor Ray, at maganda sa ating panahon ngayon at na naka-apat na tayo, pang-apat na ngayon na kasama natin ang mga kapatid na nag-aaral at sana po ay makikisama po kayo sa amin hanggang matapos. Nais ko lang batiin ang mga kapatid dyan sa San Vicente, sa Bulacan, sa Baliwag at doon po sa Las Piñas. Nawa, pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. At siyempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta, Pastor Ray? Napakagandang oras ng pag-aaral. Mabuti naman, Pastor Jules, Pastor Marvin, sapagkat nagpapatuloy tayo, kaibigan, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Meron tayong kakitaan ng kasigasigan na hinihintay natin ang oras na ito para tayo ay mag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos at meron tayong karunungan na pwede nating isakabuhayan pagkatapos ay ibahagi sa iba. Pinabati kong lahat dyan sa Lucena, ganun din dyan sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa Legazpi, dito rin sa Lipa. Yung mga kapatid dyan at patuloy na nanonood, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos dyan sa San Jose Mindoro at saka San Jose Romblon. Nandyan ang mga kapatid, patuloy silang nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain po kayo. Amen. Pinag-uusapan pa rin natin, mga kapatid, ang aklat ng Filipos at Kolosas na may pamagat pinagkaisa ang langit at lupa. Tunay na kamangha-mangha ang ating patuloy na paglalakbay sa malalim na pagkaunawa ng banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. Kaya hinihikayat kong lahat na ilabas na ninyong inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga gininto ang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna'y manalangin. Hiliin natin si Pastor Marvin na manguna sa ating panalangin. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Nais po namin na gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Para makita po namin, malasap namin ang mga katotohanan na magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya. Ipinapanalangin po namin na ang gabay ng Espiritu Santo ang siyang aming maranasan. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-apat na bahagi ng ating leksyon. Napakabilis po ang panahon.
Kaniya't ating pag-aralan ang pang-apat na leksyon na may pamagat pagkakaisa sa pamagitan ng kapakumbabaan. At naway maging makabuluhan muli ang ating pag-aaral habang ating sinusuring ang pang-apat na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 2:2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso, diwa. Kaibigan, sa mundong puno ng pagkakaiba at hidwaan, madalas nating nararamdaman ang hamon ng pagkakaisa sa ating paligid, sa pamilya, sa simbahan at sa komunidad. Ngunit bilang mga mananampalataya, tinatawagan tayo na lumakad sa landas ng kababaang loob, na ilagay ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Ang tunay na pagkakaisa hindi bunga ng puwersa o panghihikayat, kundi ng puso na handang magsakripisyo, makinig at magpalaga sa bawat isa. Ngayong araw, sama-sama nating tuklasin kung paano ang kababaang loob ay susi hindi lamang sa pagkakaisa, kundi sa mas malalim na pagtutulungan at pagmamahalan sa ating pamayanan at sa ating relasyon sa Diyos. At sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating tutuklasin ang tatlong mahalagang punto na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. Ang unang punto ay mandate of unity. Ang pangalawang punto ay mindset of Christ. At ang pangatlong punto ay mystery of His condescension. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid, upang ating maunawaan ang binabanggit ng ating leksyon ngayon. Unahin natin ang unang punto, mandate of unity. Pastor Marvin, meron ka bang masasabi na background itong ating leksyon ngayon? Maganda itong lesson natin eh. Unity through humility. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Yung pagkakaisa na yon, maganda na may define doon sa humility. At pag titignan po natin, ano ang nangyayari doon sa Filipos? Doon sa Filipos, mga minamahal na kapatid, ay mayroong disunity. Paano nagkakaroon ng disunity doon? At bakit si Paul? Ang tanong dito ay, bakit si Paul ay kanyang diniscuss ang unity dito sa lesson 4 na ating pinag-aralan? Ano ang kanyang motive? Ano yung kanyang hadikain? At ano yung situation ng church dito sa Filipos? No, tignan natin muna kung ano ang pangyari doon. Doon sa Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Tunay na pinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa ay nalalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Tingnan natin yung sinabi dito doon sa 15 at saka 16. Ang sabi doon, some of you preach Christ from envy. Ano yung pagkatagalog doon? Yung pagkainggit. Pagkainggit at ano pa? Pakikipagpaligsahan. Pagpainggit at pagkapaligsahan. Oo. Ibig sabihin noon, doon sa church, merong ganito na situation nila. At doon sa iba doon, sabi doon, some also, hindi naman lahat. Some also, sabi niya, is from goodwill. Yung unang premise niya, sabi ni Pablo doon ay, preaching because of envy and strife. Yung sa may hindi. Then, ano pa? Verse 16, ang sabi pa doon, the former preach Christ from selfish ambition.
Tatlo yun, tatlo. Tignan po natin yung background nito. Bakit unity through humility? At bakit niyang sinabing mandate? Ang situation dito ay they preach Christ, una, because of envy. Second, because of strife. And third, because of selfish ambition. Masama ang loob ni Pablo. Kasi doon sa huling praise ng verse 16, ang sabi niya doon, supposing to add affliction to my chain. Para sinasabi niya, dinadagdagan nyo ng bigat yung aking pagkakulong. Kahirapan. Yung aking kahirapan. Kasi sa Church ng Pilipos, ito kayo. Sabi niya. Kaya yung mandate, it's really a command na magkaroon ng unity doon sa church. Now, ulitin natin para masundan po natin. Ang una doon, mayroong envy, mayroong strife, at nagkakaroon ng selfish ambition doon sa loob ng church. Ito yung nagkukos ng division sa kanila. At nung nalaman ito ni Pablo, sabi niya, parang nabibigatan ako sa nabibigatan ako sa inyo. Para bang, sabi niya, you are adding to the weight doon sa aking chain. Kaya, pagkatapos niyan, ay sinabi niya, pagpunta natin doon sa verse 2, 1 to 3. Tignan natin. Ano nang nangyari doon? Para makikita natin, ito yung nangyari sa'yo. Ano yung encouragement ni Pablo doon sa kanila? Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyong aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman na sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Now, tingnan natin i-connect natin yung unang binasa natin. Sabi ni Pablo doon sa 1:16, you add affliction to my chain. Parang pabigat pa yung aking suffering. Pero doon sa verse 2, ang sabi niya doon sa verse 2, yung ating memory verse, ang sabi niya, fulfill my joy. Lubusin ang aking tuwa. Siguro sabi niya, mas masaya ako. Kanina, nakita ko, ito yung sitwasyon nyo. Naging mabigat kayo sa aking chain. Yung aking pagkabilanggo. Pero sabi niya, mas masaya ako pag ganito kayo. Yun ang sabi ni Pablo. Pag ganito kayo, ano yun? You have like-minded, having the same love, then being one accord and one mind. Apat yun. Kanina, tatlo yung kanyang sinabi. May envy, may strife, may selfish ambition. Pero sabi niya, mas masaya ako pag mayroong kayong nakikita ko na mayroong pag-iisa sa pag-ibig. Mayroong kayong pag-isa sa isa't isa. Mayroong kayong isang kaisipan. Then, sabi niya, in-address niya agad yung selfish ambition Doon sa verse 3, ang sabi niyan, let nothing be done through selfish ambition. Mahirap pala yun. Na ang espiritu, yung selfish ambition, ito yung nagsisira sa loob ng church. Sabihin mo, siguro, gagamitin ko yung salitang siguro. Siguro may elder doon, sasabihin niya, ako ang pinakamalaking type. Dapat ako ang elder itong taon na ito. Di ba may magano yung ginagamit nila yung influensya. Yun yung tinatawag na selfish ambition. Selfish ambition yun. Kaya si Paul, nakita na ni Paul noon hanggang sa kapanahunan natin ngayon.
Minsan, pagdating ng mga eleksyon, pag hindi ka na-re-elect, masama ang loob mo. Di ba? May selfish ambition. Then pagkatapos doon, ikaw na ang nagkukos ng division doon sa church. Kasi hindi ka na-elect, masama yung loob mo eh. So anong gagawin mo? Hindi ka naman makaalis hindi doon. pala ako na-elect, though I will cause division. Pero sabi ni Pablo, wag ganon. Ang sabi niya, in lowliness of mind, let each esteem others before than himself. Kaya ito yung mandate. Ano yung mandate? Ano yung command of unity? Ang command of unity na sinabi ni Pablo, mas maganda na mababang loob ninyo. Hayaan nyo, ang sabi ni Pablo, ang ganda ng advice niya hayaan nyo na sila nang mauna, wag kayo. Wag kayo. Sila, let other first go than you. Yun yung mandate para magkaroon ng unity. Pero pag, sabi doon, nakikipagpaligsahan ka, nakikipagpagalingan ka, at mayroon kang selfish ambition, nagkakaroon ba ng unity? Kasi ang una doon ay me first. Me first, ano ba yun? Ako muna. Ako muna, bago ikaw. Kung kunyari, kung kainan sana, gusto ko yung pinakamasarap sa akin. Para bang ganon. Me first. Now, yung society natin, Pastor Jolis, Pastor Ray, quote and quote, yung society ngayon ay it's a me first. Hindi ba natin alam na, kunyari, nag-selfie ka. Selfie. Ipinost mo doon sa Facebook. Ito yung konsepto ng postmodern. Yung pagkaintindi ng postmodern kapanahonan natin ngayon, it's me first. Pag nag-post ka, anong expect mo? Dapat may magta-thumbs up sa'yo. Thumbs up. It's a me first. Pag wala na yun. Wala ka sa panahon ni Pablo sa Pilipos. Iba lang yung situation natin ngayon. But the me first environment sa loob ng church pumapasok pa rin hanggang ngayon. Kaya ang advice ni Pablo ay, yung mandate ni Pablo ay, no, let's have the lowliness of heart. Let's have that lowliness of heart and let others first go than you. Siya muna bago ikaw. Yun ang nakita ko doon sa mandate of unity. Oo. Sa unang punto ay mandato. Sabi ni Pastor yan ang nakalagay dyan Ibig sabihin, pag mandato, hindi ito optional. Hindi kailangang mayroong pagpipilian pang iba. Kundi ito na talaga yung dapat. Para tayo ay magkaroon ng single-minded kay Kristo Jesus, ito na yung dapat sundin at sundan na itinayo ng ating Panginoong Jesus para tayo ay magkaisa at umunlad. At ang pag-unlad na ito ay kailangang nagkakaisa at yung pagkakaisa ay kailangang mayroong napakagandang katangian. Yun yung humility o kaya pagpapakumbaba. Ito yung mandato ni San Pablo, pero meron threat to unity na tinuturo sa atin dito na sinasabi. Isa dito yung verse 4 sa Kapitulo 2, Pastor. Sabi niya dito, Huwag tingnan ng bawat isa sa inyong kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. paano natin tingnan yung ating sarili? O paano natin hindi titingnan ang ating sarili? Ang sabi dito sa 12:3, paano? Na huwag titingnan ang ating sarili, kundi unahin yung iba. Ano bang sinasabi niya sa Roma 12, versikulo 3? Na ang sinasabi diyan na paano natin huwag tingnan ang ating sarili. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin ang bawat isa sa inyo, ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Yun. So, para huwag isipin ang ating sarili,
ang sabi niya, unahin ang iba. Huwag nating isipin higit tayo kaysa iba. Yun yung isang paraan para magkaroon tayo ng pagkakaisa at yung ginagawa nating isipin yung iba at hindi inuuna, sinabi ng pastor, yung ating sarili, yung isang halimbawa yun ng pagpapakumbaba, mga kapatid. Kaya napakaganda ito dahil kung hindi natin gagawin ito, ay magkawatak-watak tayo. Wala nang ibang opsyon. Ito lang yung talagang diretsahan na tatahakin ng iglesia para uunlad, mga kapatid, na huwag nating isipin yung iba, ating sarili na mas higit tayo. Halimbawa, yung sinasabi kanina, yung inggit. Bakit ka naiinggit? Kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Tinitingnan mo na yung iba, kinukumpara mo yung sarili mo. Kung may sasakyan yun, ay dapat may mas maganda yung sasakyan. Kung may bahay yun, mas maganda yung bahay. Kung mayroong refrigerator, mas maganda yung refrigerator. Kung anong meron yung ibang tao, hihigitan mo. Kung anong sinabi yung ibang tao, hihigitan mo. So, mawawala yung pagpapakumbaba na ang resulta niyan ay pagkakaisa, mga kapatid. Kaya isang halimbawa ito na ibinigay na atin ng ating Panginoon, yung kanyang karanasan. Ngunit doon sa iglesia, sinabi ni Pastor Marvin kanina na napase niya, mga kapatid, yung hindi na sila nagkakaintindihan, kaya kailangan, sabi ni Pablo, magkaisa kayo sa ganitong bagay, na ganitong paraan. Doon sa Filipos 3:2, kunikwento dito ni San Pablo, mag-advance lang tayo ng konti. Yung Filipos 3:2, meron dito yung mga hindi nagkakaintindihan ng mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Chapter 4, verse 2 and 3. Nakikiusap ako kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila ay nagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan nasa aklat ng buhay. Yun. Kaya merong mga kapatid na maaring bagong binyag o matagal na doon na nagkukus ng division, ng pagkakawatak-watak. Bakit? Merong mga nagtuturo ng ibang mga turo. Ano yung mga turo na yon na binilang ni San Pablo? Mga aso na pumapasok na kumakain o kaya mga aso na naninira, mga kapatid. Pero ganun pa man, ang mga Hudyo ay itinuring ang mga Hentil na mga aso, na kung minsan sila yung nagkukos ng division. Ganun pa man, ang pinag-uusapan na hindi sila nagkakaintindihan, na nagkakawatak-watak sila, nagkabagay-bangayan, yung pagtutuli. Dahil ito yung iglesia ng Pilipos, na may mga Hudyo at may mga Hentil. Yung mga Hudyo gusto nilang tuliin yung mga Hentil. Iyan ay isang paraan na itinuro ni San Pablo na ang pagtutuli, sabi niya dyan, ay hindi nararapat na ipataw sa mga ito, kundi ang matuli ay puso. Na ang pagtutuli ay isang paglilinis noong unang panahon, na ang linisin ngayon ay ang ating puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya itong dalawang babaeng ito ay sa paglilingkod nila, nagkakaroon ng hati-hatian. Euodias at saka Syntyche. Ang pangalan pa naman ng Euodias ay halimuyak, ang Syntyche ay mapalad. So itong mga ito ay nagbabangay-bangayan, ngunit sabi ni San Pablo, magkaisa kayo. Huwag niyong sirain ang aking saya, dinadagdagan niyo ang aking tanikala kung may mga hindi kayo pagkakaintindihan dyan sa iglesia ng Filipos. Pastor. Makita natin, mga kapatid, napakaganda yung ating pag-uusap sa unang punto. Nakita natin na ang kailangan sa pagkakaisa ay yung lowliness of mind, just like the mind of Christ. Kanya nga't dadako na tayo sa pangalawang punto kung paano itong mindset ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan sa pagkakaisa. Pastor Marvin, ano yung nakita mo dito na mindset ng ating Panginoong Jesucristo? I-connect ko lang doon sa Pastor Jules, Pastor Ray, yung una,
Mandato ng... mandato, yung mandate of unity, you need to have humility. Yan ang mandato. Ngayon naman, paano ni Pablo ngayon ilarawan yung unity? Yung unity, ipinasok ni Pablo yung mindset ni Kristo. Oo. Nakita niyo yung sequence ng ating pag-aaral. Yung order. Para magkaroon tayo ng humility, yung mindset ni Kristo ang ipasok doon. Ano yung mindset? Doon sa 2 verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. To Jesus din naman, na siya'y bagamat nasaan nyo ng Diyos ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuhang anyong alipin na naging katulad ng tao. Yun. Palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya kung tignan natin yung mga connection, sa Ilocano, di abel. Di abel, iti kapanunutan. Pag tignan natin, the weaving of the idea dito sa ating pinag-aralan, yung una kanina, mayroong strife doon sa church. May division sa church. Tapos, in-address niya, for you to have the mandate, dapat mayroong humility. Then, yung humility, ipinasok ni Pablo yung mind of Christ. Paano maintindihan yung mind of Christ? Doon, iniisa-isa ni Pablo. Bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya Naringganap. Naringganap. privilege niya, nandun na siya eh. Oo. Pero yung mind of Christ ay it is the self-emptying. Kasi sinasabi ni Pablo doon sa Pilipos, the mind of Christ is self-emptying. Anong ibig sabihin nun? Iyong kapatid muna ang mauna. Hindi ka. Kaya yung self-emptying na yon, natatanggal yung Pagkasarili. me first, yung pinag-usapan na ganyan ha, yung pagiging makasarili natin. You empty yourself. Mahirap gawin yun. Pero sabi na, kasi ito yung isip ni Kristo. Kasi nasabi niya din, hindi lang yon. Yung pangalawa doon ay, He made Himself of no reputation, taking the form of bondservant. Yung second na yon ay, yung servanthood. Yung pinakamababa. Yung pinagababang istato ng servant. Yung no rights at all. Yun yung kinuha ng Panginoon. Yung no rights. Kasi doon sa loob ng church, mayroong, kanina doon? Mayroong selfish ambition. Kaya in-address na yun. Sabi ha, you must be a servant. No right at all. Kasi yung self-ambitious na tao, ay gusto niya, sa kanya lahat yun eh. Sa kanya lahat yun. Pero sabi niya, no. You need to be a servant. Yun yung mindset na sinasabi ng Panginoon dito. Then, yung pangatlo doon na ang sabi doon ay, and being formed the appearance of man, He humbled Himself. Yun yung submission. He humbled Himself. Yung submission na yun ay, Christ obeyed until crucifixion. Kaya mayroon doon yung sacrifice. Kaya nga pagtitignan natin, ito yung SSS. There is the self-emptying, then the servanthood, and the submission. Ito yung sabi ni Pablo, ito yung mindset na kinakailangan ninyo. Yun ang kausap niya, yung taga-Pilipos. Ito yung mindset ng ating Panginoon. Para sa ganon, to stop dividing yourself inside the church. Di ba? Ganon din sa atin kapanahonan ngayon.
doon sa mga iglesia, doon sa church. Hindi natin maiwasan doon eh. The same problem na nag-occur doon sa Pilipos, until now, the same problem pa rin. Kaya yung prescription, the same pa rin. The mindset of Jesus Christ, it is the emptying of self and having the attitude of a servant and be submissive. Yun yung the lowliness of mind. May dadagdag nga dyan ni Pastor Jules noon eh. Yung letter S pa, ano yun? Sacrifice. Oh, may sacrifice pa. Kaya yung mga kapatid, yung paliwanag ni Pastor Marvin ay napakaganda na ito'y isang makita sa ating buhay, Kristiyano, na ang pag-iisip ni Kristo ay makita sa ating buhay na may paglilingkod, may inuuna ang iba, tapos may sakripisyo at mga iba pa, mga kapatid. So, kung tayo bilang mananampalataya, hindi tayo naglilingkod, Pastor. Hindi tayo naglilingkod, inuuna natin ang sarili, at wala tayong nakikitang sakripisyo. Ano pa? Submission. Hindi tayo nagpapasakop. Wala sa ating isipan yung utak o kaisipan ng ating Panginoong Yesus. Mayroon nga akong pasensya na, mga kapatid, meron akong napuntahang lugar. Isang leader. Siguro nagugutom na. Alam mo naman, pag kainan na, nakapila. Yung church kasi ay yung mga leader ay hindi, karamihan ay sineseparate para doon sila kakain. May ano dyan. Wala yon. So, hindi siya pumila. Nagugutom na siguro siya. Tumapat doon sa nagsiserve. Nakaraming mga pila. Sabi nung nagsiserve, hindi niya masyadong kilala. Sir, pwedeng pumila po kayo. Napahiya yung isang kapatid na nangunguna. Alam mo ginawa? Ibinaba yung pinggan. Umuwi na. Hindi na bumalik. At nagbubulong-bulungan na. Siguro, maaring nasaktan siya. Pero ito'y isang paraan na kung tayo ay naglilingkod, kung tayo ay nagsasakripisyo, unahin natin yung iba, mga kapatid, na tayo nagpapakita ng pagpapakumbaba. Maaring mapahiyaman tayo, pero ipaliwanag natin kung ano ang dahilan. Hindi naman na tayo kilala ng iba, huwag nating sabihin, "Oy, di mo ba ako kilala? Anak ako ng presidente. Hindi mo ba ako kilala? Ako'y presidente. Hindi mo ba ako kilala?" Parang akala mo kung sino. Bakit? Nasa posisyon, mga kapatid. Kaya ito'y isang bagay na tinitingnan na napakababa yung ipinakita ng ating Panginoong Yesus ng pag-iisip na pagpapakumbaba. Biro mo yan, maglingkod ka. Nasa pinakamataas ka, pero naglingkod ka. Yan ang isang bagay na makikita sa bawat mananampalataya. Pag wala ito, mga kapatid ko, ay malayo tayo sa kaisipan o kaya hangarin, layunin ng ating Panginoong Hesus. Alam ko naman, tayo ay uunlad patungkol dyan, mga kapatid. Ano po? Amen. Pastor? Dito kasi sa ating mundo ay na ginagalawan. Ang pag-iisip ay hindi talaga pag-iisip ni Kristo. Kasi kapag ang tao ay naipanganak, ang kanyang palad ay nakatiklop. Hindi nakabukas. Sabi ay akin. Yun yung makikita natin na pag-iisip. Ngunit napakahalaga itong binabanggit natin sa ating leksyon kung paano yung incredible path na sinasabi na ating binasa, na pinakita kanina, na tinahak ng ating Panginoong Hesus from heavenly sovereign to earthly victim. Ito yung nakita kanina na SSSS na pinakita sa atin. Na ito sana yung makita sa ating na kaisipan. Kapag ito yung makita na kaisipan sa ating buhay, na inuuna yung iba kaysa yung ating sarili sa loob ng iglesia, ay wala nang makikita pa na problema. Kundi ang lahat ay inaaring
yung kanilang pag-aari ay pag-aari ng bawat isa. Hindi na akin ito. Iyo yan, akin ito. Kundi ang lahat ay sa atin na ito. Ito yung bagay na kung saan ay sinasabi na kaisipan. Biruin mo, ang Panginoong Jesus ay co-equal, co-eternal, at ano pa yung isa, coexistent with the Father. Ngunit hindi niya ito inaring ganap. At kinuha niya yung pinakamababa na sinasabi dito sa atin, yung bond servant, hanggang sa pinakamahihiyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kaya Pastor, yung naobserbahan ko pa doon, yung mindset ni Kristo, nung pagpasok nila sa Last Supper, kung maalala mo, walang naghuhugas ng kamay, ay ng paa. Nagbabangayan na, nagbubulong-bulungan na yung mga apostol o kaya disipulo. Si Kristo ang nauna. Ganon ang kaisipan ng isang mananampalataya na ito'y nagbibigay buhay sa iglesia. Yung mauuna sa paglilingkod, mauuna sa pagpapakumbaba, mauuna sa pagsasakripisyo, sapagkat doon sa hindi pagkakaisa, nagkakaroon na ng pagtutulungan. Yung may mga kompetisyon o inggitan, nagkakaroon ng kooperasyon o pagmamahalan. Yung pagdududa, nagkakaroon ng patuloy na tapat at paglilingkod. Wala na yung tunggalian, kundi pagkakasundo at pagmamahalan, mga kapatid. Kaya kung ang isa sa atin ay hindi nakikiisa dito, ay siya ay, ang tawag sa Ilocano ay balang. Atap. So, ang bawat mananampalataya, pag hindi ito nakikiisa doon sa layunin, sa isipan ni Kristo, siya ay hindi siya lalago. Siya ay isang balang o kaya tawag sa English ay wild. Hindi tayo mag-grow. Hindi tayo madi-disciple kagaya ni Kristo. Pag ikaw ay nasa church, inangkin ka ng church, pag-aari ka na ng church, hindi na ang sarili mo ang nasusunod. Hindi na ang desisyon mong nasusunod. Pag pumasok ka lalo na sa Sabbath school, school yan. Saan ka pumunta ng eskwelahan ng ikaw nasusunod? Yung teacher ang nasusunod. Yan ang mga bagay na pag pumasok ka sa isang iglesia ng ating Panginoong Hesus, si Jesus ang nasusunod, hindi ikaw. Para magkaroon tayo ng, mindset ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya pag tignan natin, humility is always relational. Kaya nga yung joy, sinabi, Jesus first, others and you. Others next. Ito yung mindset na sinasabi. Kasi if humility ay relational, it's also missional. Kaya sinulatan ni Pablo yung Filipos, sabi niya, if there is strife, self-ambitious in the church, si Pablo sinasabi niya na inyong hinihinder, binabawalan nila. Binabawalan nyo o pinipigilan nyo yung progress ng gospel. Kaya nga sabi niya, ito yung mind ni Kristo. Dapat kinakailangan na iyon ang maging attitude. Pero yan, pag hindi natin ialaw ang Holy Spirit, walang heart surgery. Walang mind surgery. Transformation. So, kinakailangan na pahintulutan natin ang banal na espiritu para magkaroon ng heart and mind surgery. Para sa ganun ay yung spare parts ng pride. Matanggal yung spare parts ng pride. Tapos, karagahan mo ng humility. Dapat ibigay mo doon sa surgeon. para sa ganun ay the mind of Christ ay maging dynamic sa buhay ng Kristiyano.
See, the moment that hindi na-uproot yun, Wala na. mahirap mag-penetrate. Then there will still be dissension inside the church. So, ang iyong sinasuggest sa Pastor Marvin ay yung mind implant. Na ito yung mangyayari sana sa ating sa mga lahat ng nananampalataya, yung mind implant, na yung mind ng i-implant doon sa mind ay yung mindset ng ating Panginoong Hesus. So, napakahalaga ito, mga kapatid. Gusto kong susugan yung sinabi ni Pastor Marvin na kung wala yung banal na espiritu, totoong walang transformation. Bakit? Hindi ako naniniwala sa mga nakakaalam ng banal na kasulatan at katotohanan ng kaliwanagan na kapag ikaw ay mayroong kaaway o kaya inaway ka o anuman yung mga misunderstanding sa iglesia, hindi ako naniniwala na ang banal na espiritu ay hindi gagawa. Gumagawa yan ng paraan. Binubulungan ka. Pinapaalala sa iyo yung dapat mong gawin na magpakumbaba. Dapat mong gawin na umibig. Dapat mong gawin na ipanalangin. Pero sa katigasan ng ulo natin, no? Hindi natin inaalintana yung kanyang bulong. Alam ko, halimbawa sa akin, o may galit ako sa isang tao, wag na. Puntahan mo yun para kausapin mo, para maayos yung iyong pakiramdam at isipan. Wag na, bahala na yan dyan. Kung tumanggi ka na doon sa impresyon, turo, o kaya paalala ng banal na espiritu. So, mga kapatid, yun yung isang bagay na dahilan. Kaya kung minsan ay nawawala tayo doon sa mindset ni Kristo na unahin natin yung paglilingkod, pagpapakumbaba para magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon tayo ng kaligayahan tungo sa kalwalhatian ng Panginoon, Pastor. Napakaganda yung ating pong talakayan at talagang kulang pa yung ating oras sa ating pong pagtatalakay. Dadako na po tayo sa pangatlo, mystery of His condescension. Ang itong hiwaga ng pagpapababa ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi nating mystery, hindi natin maintindihan. Hiwaga. Pero mystery of condescension, alam nyo, nung tinitignan ko yung outline natin, yung condense. Yung condense, naalala ko, nung bata ay mahirap ang buhay. At pag may condensed milk ka, Abay, masaya ka na. Yun ang ulam. yun ang ulam. Ihalo mo sa Kanin. Sa kanin. Masarap na yun. Yung condensed milk, di ba? Tama pala yung hindi ko alam kung yung nagpangalan doon ay alam ang theology. Yung condescension, ang ibig sabihin niyan ay Jesus coming to our level. Yun ang condescension. Hinalo niya sa kanin. Kaya siya ay nakihalo doon sa human para sa ganon, yung buhay ng human ay magkaroon ng lasa ng buhay na walang hanggan. Yun ang condescension, yun yung simple na pagkaunawa ko ha. yung layman's term. Hindi ko alam kung papayag ang mga theologian doon. Pero he's coming to our level. Magaling example yun. Coming to our level. Yun yung condescension. Kaya, bagamat yun ay mystery, pero naintindihan natin ngayon na ang Panginoong Jesus, nagpakumbaba siya, at siya rin yung ating model na dapat tularan yon. Kaya sinasabi ni Pablo doon sa mga self-ambitious, maging condensed milk kayo. Magpapakababa. Magpapakababa ka. Magpapakababa ka para magkaroon ng lasa yung church when it comes to mission.
Oh. Siguro naintindihan ako ng mga ng mga kapatid, di ba? Yun yung condescension. Yung sa ibang anggulo, itong sinasabi sa pangatlong punto, itong mystery o hiwaga dito sa binanggit kasi dito ni San Pablo dito sa Colosas 1, di ba? 26, 27, sabi basa pastor. Colosas 1, 26, 27. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon pinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila ay ninanais ng Diyos na ipalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. So nakita na natin yan, yung binabanggit dito na lihim nung una. Sino ito? Si Kristo. Ito pa yung binabanggit ni San Pablo doon din sa 1 Timothy 3:16 na ito yung mystery of godliness. Sino ito? Si Kristo, na siya yung hiwaga. Yung pagbaba ni Kristo, yung sinasabi ni Pastor, yung pagpapakababa, yung pagkakatawang tao ni Kristo upang makita, mahawakan, makausap, yun yung mystery. Hindi natin maintindihan yung Diyos na nagkatawang tao, na meron siyang dalawa, tao at saka may pagka-Diyos. Yun yung mystery, si Kristo Jesus, na siya yung ebanghelyo na nakatago nung una. Pero ipinabahagi ang mystery of godliness na ito, si Kristo Jesus, sa mga tao, either hentil at saka sa Hudyo. So ibig sabihin, itong mystery of godliness na ito, mystery of kabanalan na ito na sinasabi, na tinutukoy ni San Pablo, yun yung pinagkaisa. Yun yung dahilan para nagkaisa yung hentil at saka Hudyo na nagkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. So, hindi na para sa Hudyo lamang ang mystery of godliness, yung kaligtasan, kundi na ipamahagi din sa mga hentil. Kaya sabi ni San Pablo, ako ay apostol ng mga hentil. Oo, ako ang bilanggo ni Kristo, hindi bilanggo ng Roma, sabi ni Pastor Marvin. Kundi, bilanggo ni Kristo na ipinabahagi ko sa inyo yung hiwaga na hindi alam ng mga hentil, ngayon alam na dahil pinag-isa na tayo ng Hudyo at saka hentil dahil dito kay Kristo Jesus na siyang hiwaga na pinababahagi ng bawat isa sa atin, Pastor. Yun yung sinasabi niya na hiwaga, Pastor. Talagang nagiging hiwaga ito kasi ito yung sinasabi natin na kung minsan hindi nauunawaan ng mga iba na yung incarnation, yung pinagkatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung hindi nauunawaan ng mga iba. Debate pa dyan. May mga debate dito. Yung nature ng ating Panginoong Hesus na He shared flesh and blood, na hindi lang siya nanggaling kay Maria. Kay Maria, ito yung visible manifestation lamang ng kanyang pagkatao. Ngunit siya ay galing sa Diyos. Ito yung nagkatawang tao na He was tempted in all points, ngunit hindi siya nagkasala. So, kung ating titingnan, yung ating kaisipan, hindi talaga ma-grasp nung infinite condescension ng ating Panginoong Hesus. So, yung true unity is impossible without standing in awe doon sa pagpapakababa ng ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan natin na maunawaan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nagpapakababa upang sa ganun ay magkaroon tayo ng pagkakaisa sa bawat isa sa atin. So, Christ's condescension is truly a holy mystery. Kanya yung ating
title ay Mystery of His Condescension. Kanya't ininbitahan ng bawat nananampalataya into deeper humility, yung pagpapakumbaba upang maunawaan natin kung paano ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin, dahil ito yung foundation of genuine unity. Ay kung mapagmataas, hindi talaga natin maunawaan, Pastor Marvin at Pastor Ray, itong pinapag-aralan natin na pagkakaisa sa pamagitan ng pagpapakumbaba. So napakaganda yung ating pag-aaral natin pong nakita, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, malinaw na ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa kababaang loob. At tayo tinatawagan na magkaroon ng pusong handang magsakripisyo at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Isang buhay na nakatuon sa kapakanan ng iba. Hindi yung isipin natin yung ating sarili, kundi ang isipan ni Kristo ay siyang humuhubog sana sa atin bilang mga mapagpakumbabang lingkod. At ang kanyang halimbawa ng kababaang loob ay nagbibigay inspirasyon upang mas lalong lumalim ang ating pagpapakumbaba. Sa pamagitan nito, ang simbahan, ang ating church ay nagiging isa, nagkakaisa katulad ni Kristo at tayo handa sa kanyang misyon. So, ang hamon sa bawat isa sa atin ay huwag lamang tayong magsalita tungkol sa pagkakaisa. Simulan natin sa ating puso at sa ating kilos. Magpakumbaba sa bawat pakikitungo. Unahin ang iba kaysa sarili at magsama-sama sa gawain ng Diyos ng may buong puso. Sa kababaang loob, magsimulang tunay na pagkakaisa. At sa pagkakaisang ito, makakamit natin ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Muli, maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Ay tunay na naging napakayaman at ang ating pag-aaral ngayong oras na ito. At parang kakaunti nga yung ating oras sa ating pag-aaral dahil marami pa tayong mga gustong malaman. Ngunit panahon na upang tayo ay magpaalam, minamahal na mga kapatid. Ngunit bago tayo manalangin, ay tayo muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay lingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon
ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo manalangin. O Diyos, sa manaming banal, dakila ka sa aming buhay sapagkat ipinamalas niyo sa amin sa oras na ito kung gaano kalawak, kalalim at kahaba ang pag-ibig na ipinamalas niyo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, kay Jesus na nagpakita siya ng tamang pag-iisip, totoo pag-iisip na hinahamon ng bawat isang mananampalataya na lingapin namin ang kanyang buhay at magkaroon kami ng katotohanan na isakabuhayang mga ito upang mamalas ang iglesia na uunlad, nagkakaisa sapagkat nagpapakita ng kaisipan ng aming Panginoong Yesus na pagpapakumbaba at paglilingkod ng bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, na pagpalain niyo ang bawat isa at patuloy kayong gagabay sa aming buhay at pagpalain niyo ang bawat isa upang maging pagpapala kami sa iba. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag po ninyong kalimutan muli na tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.